Tiwala ang ilang kongresista na hindi na mauulit ang mabagal na pag-aksyon ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte gaya nung nakaraang taon. Yan ang report ni Vel Custodio. Konstitusyon ang dapat mangibabaw. Yan ang sentimiento ng ilang mga mambabatas patungkol sa inaasahang transmittal o pagdala sa Senado ng Articles of Impeachment matapos makakuha ng suporta ng mayorya ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case outright. Naniniwala naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na may kinalaman sa palitan ng liderato sa Senado ang impeachment proceedings lalo na't marami umanong pro-Duterte sa Senado. Pero wala na aniyang choice ang Senado kundi i-convene ang Articles of Impeachment kapag na-transmit na ito sa mataas na kapulungan alinsunod sa saligang batas. Malinaw sa Constitution na trial shall forthwith proceed kapag nandun na sa kanila yung Articles of Impeachment. So umaasa pa rin tayo na gagawin ng Senado kahit merong pagbabago ng liderato, na gagawin ng Senado na ayon lahat sa saligang batas. Dagdag pa niya, huwag na sanang maulit ang nangyaring pagbabagal sa proseso ng impeachment sa Senado kagaya na nangyari noong nakaraang taon. Alam ko naman na si Senator Alan Peter Cayetano ay isang mahusay na abogado at naniniwala rin ako na gagalangin niya at susundin niya kung ano man ang nakalagay sa ating saligang batas. Kung sakaling may paglabag sa saligang batas, maaaring maghain ng petition for mandamo sa Supreme Court. Batay naman sa huling update, hindi pa na itatransmit sa Senado ang Articles of Impeachment. Wala pa kasing itinatalagang panibagong Secretary General na tatanggap sa transmittal ng Articles of Impeachment dahil sa palitan ng liderato sa Senado. So hopefully malaman natin yan. Pero ako naniniwala within the week naman yan mangyayari lahat yan. Samantala, nagbigay naman ng komento ang dati na ring naaresto sa Senado na si Representative De Lima sa arrest warrant ng International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa. Nung pinakita sa akin yung video na yan na naghahabulan at muntik pa nga siyang madapa, natawa ako noon. And honestly, I view the scenery or the scenario, the scene, as pathetic. Pathetic yung itsura kasi nasaan na yung angas mo dati. Na-challenge mo pa nga si former Senator Trillanes, yung kanyang mga make my day, and then kung gusto mo, ikaw ang pumosas sa akin. And that's exactly what Senator Trillanes did. Nakakaawa din. Kasi dapat alam niya yan. And he took the risk of going there. Giit pa ng dating senadora, wala sa konstitusyon at sa batas na maaaring protektahan ng Senado ang miyembro nito na nahaharap sa pag-aresto. Ane de Lima, epektibo lamang ang parliamentary privilege from arrest kapag nasa sesyon ang Senado sa mga kasong may parusa na mas mababa sa 6 na taon. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.